Okay, hari naman ta subong no, mayong gabi sa tanan, no? Alin sa manapla mayong gabi sa tanan, no? Kapin pagidra sa no, sa mga taga-hinigaran, no? Ang akon nga duta nga sinilangan kung sa diin ako ginbunag 1986 November 21. Kag subong balik ta sa aton nga no, nga pag-live sa social media regarding sugpo na ligad sa aton nga topic nga divine healing o kun ang pag-ayo nga halin sa Dios, no? Magambal kapag divine healing ang motulog daton nga topic ini nga pag-ayo kuno hindi alin sa doktor, hindi alin sa taho, kung kay sino pa nga manugbulong kundi halin mismo sa Dios which is the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, no? Kag dapat maintindihan tagid subong ligad amo to aton nga topic is anto gani sa divine healing apat ka principles ano. Number 1 is never back off from God's word, no? The word of God is the final authority. Our experiences must be judged by the scripture, not scripture judged by our experiences, no? Amo to. Ikadua is you are your brother's keepers, no? Sa spiritual dapat bantayan mo gid mo nga utod, no? Kung may mga bulig ka man siya, dapat buligan mo man kung kinalanon kano ambal ni Lord yan ambal ni James ni Santiago. No, kung capable ka man lang kuno sa pagbulig tapos wala mo man ginabuligan, ano kuno ang klase nga pagtuo nga sina nga tao. Kang iya nga pagtuo hindi makita sa buwat, no? Kaya mo na dapat sundon tagid ning ambal no ni James, no? Nga dapat kung may mga tao kita nga bululigan, dapat buligan gid naton. Kag okay, pa-shout out kuno kay no kay Bro Jonel Tabucalde ara sa subong sa Manila, no? Taga Pagulingon man sa Sanigaran, isa lang kami nada ka lugar. Kag subong ato sa Manila ga security, no? Kag balik ta subong sa atong topic motong number 2, you are your brother's keepers. Tapos ikatatlo ano, when you receive the Holy Spirit you have everything you need, no? Kumbaga pagbaton mo kuno sa ambalan nga espiritu kumo ni ginambal ni Jesus, no? Sa John chapter 16 verse 13, no? Wala labot nga i-lead ta sa kamatuoran, kumbaga ara pagid ang aton nga mga kinahanglahanon i-provide sang Ginoo. Ikapat is dapat ko ano kay ara na simo ang Holy Spirit na dapat ano ka na aggressive ka na with authority ka na dapat sa pag cast out sang mga demonyo o kung sa mga masakit, no? Kumbaga hindi kay siling misery prayer permi nga Lord basik with ayuhon mo ni siya anong bali Lord sa Luke chapter 10 verse 19, no? I have given you the authority to cast out demons and tread upon serpents and nothing shall by any means hurt you, no? Kag wala kuno sa mga butang nga makahalit sa inyo is because ara na mismo sa aton ang balaan nga espiritu kagabay pa ini nga mga apat ka prinsipyo sang divine healing i-apply tagid, no? Kadamdamo subong nagamanasakit kag sino ang gamiton sang Ginoo kita, no? Kag subong sa topic naton diri ta mabalaan ang duha ka rason, no? Kung ang healing nagakapalya. Kung ang healing hindi mabatunan sang tao, no? Kumbaga, two things, no? The two things healing will fail, no? Kumbaga, duha kuno ka rason kung ang pag-ayo hindi mabatunan sang tao, no? Number 1, ambal ni sampulong is ambal ni Lord Matthew chapter 17 verse 19 to 20. Isa sa rason kung sa diin ang pag-ayo hindi mabatunan sang tao, it's because unbelief, no? Wala sing pagtuo o kon kulang sang pagtuo, no? Meron man ibang balti may pagtuo mo ko 50% lang. Pero kung i-base mo sa pagtuo, kung 50% mo lang gyapon imo pagtuo, do paros mo gyapon wala ka pagtuo. Kaya dapat ingi mo pagtuo dapat sigurado gid, no? Dapat sulid-sulid gid, no? Nako basahon ta sa Matthew chapter 17 verse 19 to 20, then the disciples came to Jesus in private and asked why we couldn't drive it out, no? Kulang taon ta bali Jesus dayon, he replied, because you have so little faith. Kay kagamay sa inyong pagtuo. No, wala na diyan nagambal ang Ginoo mismo sa tao nga ginaministeryohan sa mga disciples. Kay nagabot na rin ang background sa sininga verse, ang isa ka tatay nagdala kay Jesus ang bata yang ginademon possess. Pero bisan ano ka cast out sa mga disciples, ano naglatabo ko, no? Hindi gyapon nila ma-drive ang demonyo sa tao pagwa. Amo to nagambal si Jesus sa mga disciples. Hasta san-o pa ko yan mapagkig-upod sa inyo kamo nga mga wala sing pagtuo, no? Kumbaga wala na diya ginhambalan ni Jesus ang amay o kon bata mismo nga palang muyuan kundi
ang mga disipulo mismo, sila ni Peter ginambala ni Jesus. Nya kay wala kamo sang pagtuo. Amo na nga hindi nyo siya matabog, no? Amo to pagkagabi si Peter na da kung mo sa sugpo niya ni is naman kot Lord nga hindi to yan namon ma-drive. Hindi namon to matabog ang demonyo nga sa bata. It's because wala kamo sang pagtuo. Kag ina klase nga mga demonyo matabog nyo mang pagi sa pag pangamuyo kag pag puasa, no? Dapat kita prayerful kita, naga-fasting kita kag dapat may pagtuo kita, no? Amo kis ang failure sa mga man of God, no? Kung kisa nga mag-pray ka sa masakiton, kag kung wala gani nagayo na masakiton, ang balon pa na nilang masakiton, isurrender na balatanan. Isurrender na tanan kay Lord amun ang wala kagaayo. It's because nga kulang ang imo pagtuo. Pero dre makita tayo mismo ya si Lord mismo ya nagambal sa mga disciples. It's because ang kamo wala sing pagtuo. Hindi to yang plangamuyuan yung wala sang pagtuo. Kay given na yang mga wala sila sing pagtuo. Kay hindi ko sila kaupod pero kamo ya kaupod ko na pero kulang kamo gyapon sa pagtuo. Kano kag may gabi man da kay Bro Ocelito Tolyo, no? Ipamati sa subong ari ko di bro sa may Manapla, no? Kag ano pag isa ka rason ko, no? Kung nga hindi mabatunan sa ang tao ang pag-ayo. Number 1 is ano gani? Because of unbelief. Ikaduha is because of traditions of men. Tungod sa mga tradisyon, sa mga lahi, o kung mga pagpati, o kung mga tawag ni, kung sa aton pabla, mga lihi-lihi, yagin pasapasa sa mga tao, from generations to generations, amuna nga hindi man mabatunan sang mga tao ang pag-ayo. Kagdrita ni makita sa Mark chapter 7 verse 13, no? Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, no? And you do many things like that. Amo nang bali Lord Jesus. Kay tungod ginapakawalay pulos nyo ang pulong sang Dios, masunod nyo lang ang tradisyon nga nadakuan ninyo. Kag amo panang gina himo-himo ninyo, damo pa kamo da sa may gindugang-dugang. Amo na ang sa hindi nyo mabatunan ang ang pag-ayo. It's because ang tradition. For example, ang taho nagamasakit, no? Ginprehan. Pag pray mong damo sila, oh may Lord man kami, may Jesus man kami, pero kung pinsaron mo gali, wala sila tutuod gid nga nagapati kay Lord. Kumbaga kung ano gyapon ang nadakuan nila nga mga tradisyon sa relihiyon, amo gyapon ang ila imply. Amo na dumdamo ng mga tao gapangayo kuno bulig sa Ginoo pero gakalamatay ang iban wala gaalayo. It's because ginbasol pa nila si Lord, no? Pero tutuod wala sila yan nagatuo sa tutuod nga Dios kay mas maginauna pa nila ang ilang mga tradisyon, no? For example, kadamaan subong sa mga tao nagamasakit, no? Sa nagamasakit sila gapangayo sila kuno bulig kay Jesus. Pero tutuod ang ginapangayuan nila sa bulig, hindi man tutuod nga Jesus. It's because ang Jesus nga ilang napangayuan sa bulig is ang mga estatwa, mga imahe nga hindi mismo makagiho. Kung ibesta naman sa Exodus chapter 20 verse 4 to 6, no? Anong bali Lord? Hindi kamo maghimo-himo sa mga imahe or mga ribulto nga gen himo-himo again tigib-tibig gin engrave sang taho. Kaya ako nga Dios, ano gani? I am a jealous God, no? May gabi man da kay Bro Bimbim, no? Navarro, tupad balay ko sa may hinigaran kay Kuya Ernest Sarosa, no? Kaya ambal sang pulong sa Dios, hindi kamo gani maghimo sang estatwa kag ludludan kag simba-simbahon. Kaya ako nga Dios mapanibughuin, seloso ako, jealous ako ya. Tapos may sugpon pa gid na. Visiting the iniquities of the father and to the third and fourth generations of those who hate me, no? Klaro ang balsang pulong, the more ka nagasimba sa mga imahe, the more ka nagasimba sa mga rebulto, ano ang balsang pulong? You hate God. Akig kamo sa Dios nga buhi. Kaya tutuod nga nagasimba sa Dios nga buhi, wala mga imahe, wala mga replika, wala object of worship. Dapat kakasunta ni kaya para mabatunan naton ang tutuod nga pag-ayo. Ang tawag lang ang logic. Ano ba ni Lord? Hindi ka mo mag-iubra sa mga imahe. It's because I am a jealous God. Ikaw ya kay hindi ka gid niya gyapon magpaperde kay hindi amo ning nadakuan ko ya. O sambal sa una sang akon ginikanan. Nya kun diin taya ginbunag nga relihon dra ta. Which is not correct, no? Kay kabalo ka na sang kamaturan padayon ka pa gyapon, no? Amo ba ning logic daw?
Ang bali Lord, hindi ka mo maghimo sa mga imahe. Kaya I'm a jealous God. Ikaw yung gimuhimo kagapon sa imahe, kag dra ka pa imo yan luhod-luhod kag nagsimba-simba. No? Aryo, sala na nga Dios ang pangayuan mo sa bulig, ang tutuod nga Dios sa babaw, ang Dios nga espiritu akig pasimo is because gin supak mo siya. Ti wala ka gid pangayuan bulig. Amo na subong kung gusto mong batunan ng pag-ayo, set aside na ang mga dadakuan ninyo nga mga tradisyon, agin pasad sang relihiyon, mga doktrina agin himo-himo sang tao nga kung basahon mo gali ang pulong sa Dios shadow sila ka foul. Violation gali sa pulong sa Dios ang ilang ginapang himo, no? Kag damo pagid subong hindi nila mabatunan ang pag-ayo, it's because ano pagid kung sino nga mga bantog ng mga manugbulong dra sila mapabulong, no? Kasi may bayad pa. Kay Lord libre ang pag-ayo pero wala may pinalapit, no? Di dapat ano man palapit ya kay Lord. Sa Israel may ara na sa book of First Kings, no? May isa ka hari sa nadagdag sa balkonahe, no? Nadagdag sa balkonahe sa nga palasyo, pa dagdag siya na balda siya. Ginsugo e panya nga soldado. Nya pamangkota to be sa Dios sa mga taga-Ekron kumampawan pa kuno sa ako nga pagkabalda. Bukod patay na lang ko. Kaya ginsugo man sa Ginoo si Prophet Elijah. Ano bali Prophet Elijah sa ginsugo sa ngari, wala na bala sa Dios ng Israel nga kay Balsibog nga Dios ang taga-Ekron kamuya mga ibulig. Ano bali Prophet Elijah, hambal sang pulong sang ambal sang Ginoo, ang hari mapatay. Kita mo? Muna ang isa ka sa konsekwensya kung wala kita palapit sa Dios. Hindi na naton mabatunan ang pag-ayo. Pero sa natabo sa sininga hari, no? Si King Ahaziah, si Aring Ahasias, nagpapangayo sa bulig sa Dios ang taga-Ekron nga Dios nga Dios nga ginhimo sa mga kamot sa mga taga-Ekron, no? Anong balsang Ginoo saya? Pagay ka Prophet Elijah, kay tungod sa iban kamo nga Dios nagpangayo sa bulig, hindi ka na maayo, mapatay ka. Kaya mo na subong kung gusto mong batunan ng pag-ayo, talikdi na ang mga sala nga mga pagtudlo. Direta focus siya sa kay Lord. Kaya si Lord ano gani? He is our healer. Nagpanginmatay ang Diyos para sa aton. Nagpakataho, nagpanginmatay kaya para kita ko no, muno ambal sa Isaiah 53 verse 5. Ano gani ang balda? He was wounded for our transgressions. Si Lord Jesus kuno ano? Ginpilas-pilas tungod sa aton nga mga paglapas, no? No paged, he was bruised sa ibang translation, he was crushed for our iniquities. Ginano siya, ginbugbog pa siya, gasalalambel, gapilas-pilas tungod sa aton nga mga sala, no? Ano pa yung that chastisement for our peace was upon him and by his wounds we are healed, no? Ang kabayaran sa aton katawhayan si Lord Jesus tanan ang nagpasan kag paagi sa iyang mga lagob kitagin ayo tingay hindi ta pa siya pagbatunon. Hasta subong niya, digto patay gapon niya sa mga sala-sala ang mga Diyos-Diyos, sa mga Diyos nga hindi man gani kagiho, sa mga Diyos nga mga ginaparada kuno kag matumba ang mga kalesa, hindi man gyapon kabangon, no? Kinahanglan pa patindogon sa mga naga prosesyon kay para lang magtindog ang ilang mga Diyos-Diyos. Kung is aga parada ga ulan kung tuod sa nga Diyos, ano, nga hindi apagpauntato ng ulan. Dapat makamuklat na ta subong nga wala sa iban nga Diyos magluwa sa buhi nga Dios. Espiritu ya si Lord. Amo nang sa John chapter 4 verse 23 to 24. God is spirit and those that worship him must worship in spirit and truth. Wala nagambal si Lord nga tungod espiritu siya, simbahon mo siya sa mga replika, sa mga images, sa mga idols, ano pagayat sa mga ribulto. Amo na ya, wala na nagambal si Lord. Kuno ang balsang pulong sa Dios kuno, simbahon ta siya sa espiritu kag sa kamatuoran. Kag amo to kag ginabalik ta sa topic ta nga isa sa mga rason nga hindi mabatunan sa tao ang pag-ayo is number 1 is tungod sa wala sing pagtuo or kakulangan sa pagtuo. Makita ta sa Matthew chapter 17 verse 19 to 20. Kag isa pagid sa rason nga hindi mabatunan sang tao ang pag-ayo is because sa mga tradisyon nga ginpasad sang tao. Mark 7 verse 13, no? Damo rason kung nga hindi mabatunan sang tao ang pag-ayo. Isa pagid sa rason is the hindrance of healing is the moment that you believe that there is hindrance. The moment nga nagpati ka nga may sagblagid sa pag-ayo mo ya, hindi ka gid mag-ayo kay butang na sa dimo sa pinsar mo, hindi ka nag-ayo. It's because kinpabayan ka sang Ginoo. Porso sa una, hindi ka nag-ayo it's because ang sala mo ang naga-treasure sa imo, no?
Pero si Lord Jesus wala nagambal ya. Jesus siya ginaayo ya mismo ang tao kag samtang ginaayo ang tao gapalapit siya dra galikaw sa sala ang tao. Hindi sila niya nga batuan. Or sa iba niya mga manugwali, niya kung gusto mo mag-ayo batunan na si Jesus. Permil na lang kondisyonal. Pero si Jesus siya gali makita mo sa Bible gapang rebuke sa mga masakit. Pag rebuke sa masakit digto na lang dayon gabinaton. It's because nabatyagan nila mismo ang gahom sang Ginoo. No. Napagid ko no? James chapter 1 verse 6 to 8. A double-minded man, unstable in all his ways, should not expect he will receive anything from the Lord. No? Ang tao nga nagadwa-duwa, no? Hindi siya mag-expect, hindi siya magpaabot nga may mabatunan siya nga halin sa Ginoo, laba isa pa ginadi ang pag-ayo. Kung gadwa-duha ka nga mag-ayo kaya hindi mo ginabatunan. Kaya dapat ya believe ka gid nga ginayo ka na ni Lord. Kay dra maga-manifest ang healing, no? Kag kita nga mga manugwali, kag kita man da gintugyanan sa pulong sa Dios, dapat kabalo kita sa gintawag nga authority. Dapat may authority kita, no? Ano ang bali, Lord? I have given you the authority to tread upon serpents and scorpions, and nothing shall by any means hurt you, no? Dapat exercise ta ini nga mga authority. Dapat kita mismo nga nagapangamuyo sa ila may pag-ayo. Yung isa daan ng mga kalabanan subong mga man of God gambal nga wala na siya nag-ayo, it's because wala siya sing pagtuo, no? Amo na permi na lang ginministeryohan nilang nagamasakit. Pag napatay to, kay wala na siya nagtuo. Ginbasol na lang. Pero kung mabasahan tayo sa Matthew chapter 17, wala gin-rebuke ni Jesus tuya ang bata nga wala sing pagtuo. Ang gin-rebuke ni Jesus ang mga disciple mismo nga mga wala sing pagtuo. Ano ang balya? Lord, nga hindi tuya namon madra no matabog. Ano bali Lord? Kay kulang kamo sang pagtuo. Kung bis ginabasol na lang sa plangamuyoan. Pero ang ministeryo mismo wala sing pagtuo kag kabay pa kakasunta na nga mga mindset. Nga mo na mga sacred cows, mga sala nga pagpaati, no? Kaya ang pulong sa Dios ara pagkatong isa sa nabatian sa tao. Sa 1 Corinthians chapter 14 nagambal na da. Hindi tanan gintugyanan sa mga naghahambal sa lain-lain nga mga lingwahe. Kumbaga hindi tanan nga naga-speak in tongues. Kag hindi man tanan gintugyanan sang bulong sa sang gahom sa pagpang-ayo, da na lang iban ga focus sa ginhambal ni Paul, no? Okay lang niya nga hindi ko okay lang niya wala ko gift sa pag-ayo kay hindi man tanan wala. Pero nalipat sa lambal ni Lord ano gani? Ask and it will be given. Ano pagid? Knock and it shall be opened. Ano pagid? Magpanawag, magpanuktok. Magpangita kay makita mo. No? Nagambal pa na si Jesus sa parabol. Nya ko ang isa kayan ka bata nagapangayo sang isda, tagaan bla siya sang bato. O kung manog, ayan ang ginahatag siya kung kapangayo sa sang tinapay. Ano ba ni Lord? Magpangayo ka mo sa Diyos. Kaya hindi pag idalok sang Ginoo ang himo ang Holy Spirit. Kumbaga, kung ga-desire ka every time mag-pray ka galayo, ipangayuan na sa Lord. Kaya si Lord hindi dalok, ihatag yan asimo. Kung wala ka speak in tongues subong, hindi ka da mag-guot na lang, niya okay lang, kaya wala man tanan ka speak in tongues. Anong balas ng pulong? Magpangayo ka mo sa Lord. Kaya once desire ka mo speaking tongues, siyatag ni Lord sa inyo. Ako sa una, hindi mo ko ma-speaking tongues niya. Ako sa una, prinsipyo niya, kung hindi ko pag-ilid sa Lord, hindi ko mag-tongues. Ara ululay si Lord, gili mismo yung gaano, kapanuktok. Basta ulit kibot ko, nag-tongues na ako, kaging desire ko. Lord, gusto ko ni Lord mag-speaking tongues. Kaya ang balas yung mga pulong, sa 1 Corinthians chapter 14, ano gani? Ang number 1, nga purpose ng speaking tongues, hindi lang sa for interpretation, is for spiritual edification. No? The more kita speak in tongues, the more man nga gabaskog ang ato nga espiritu. Amo na akabay pa nga tanan kita amo nang balipol. Nya kabay pa nya kung sa akon lang mas nami nga tanan kamo nagatangs. It's because the more kamo nga nagatangs, grabing manifestation sa balaan nga espiritu. Kaya may ban nga tudlo, hindi man nya tanan nga nagatangs. Kibot pa mga born again Christians pa. No? Posto sang may naglaga ako sinigaran. Nya kanami subong sang ginatinan ko, naka-involve ako sa healing ministry. Nya kanami gali kong i-allow mo ang Ginoo sa imo kabuhi. Kibot ka lang nag-speak in tongues ka na. Ano ang balya? Nag-speak in tongues ka daw, gar. Kaya nila nga pagpati, the more ka speak in tongues ko no, iya na sang demonyo. Amo na may ara isa iban nga sekta nga kung mag-tongues ako no, iya sang demonyo. Pero ang basang pulong sa Dios,
Kapag speak in tongues ka, ang Espiritu sa Diyos, kaga ang imo Espiritu, may connection. Ga-connect ka mga duha. Amo na ang kibot ka lang, ga-manifest, ga-ambal ka sa lain nga mga lingwahe. No? Kag dapat hindi tanipag balabagan ang mga espirituhanon nga mga butang. Amo nang balipol, no? Maga-desire ka mo. No? Maga-desire ka mo nga makahambal ka mo sa iban nga mga lingwahe nga wala ano nga tun-i. It's because kung ga-desire ka mo, kibot ka lang spiritual life mo naga-ibwal, naga-edify, naga-bakod. Amo nang balipol, nga ang mga nagawali sa pulong sa Dios gapabakod sa iglesia, pero ang nagahambal sa mga lain-lain nga mga lingwahe, naga-speak in tongues, ginapabakod ya mismo ang iyako galingon nga espiritu. Kabay pa kita no, i-desire tani nga mga butang halin sa Ginoo. Kapin pagid ning paghambal sa mga lain-lain nga mga lingwahe. Kibot mo nga ginbawal ni nila iban mga born again Christian pa. Pors man tuligad sa ginaubrahan ko may nagwali man isa ka pastor. Nagar anong ginatinan mo subong? Nya born again Christian ako pastor. Nya okay man nang born again, save man na. Gatangs lang galing. Tak dito na ko dayon nagka-question mark sa akon. Oh, pastor ka wala ka kabalo sa purpose ng tongues. May galing pa. Nga dugin pa kanubo pa ang tongues. Nga which is isa sa mga manifestation sa Holy Spirit is ang paghambal sa mga nagkalain-lain nga mga lingwahe. Kagkabay pa sugod subong kakasonta na ni nga mga pagtudlo, no? Dapat i-desire ta si Lord ang mga kay Lord ang mga butang nga spiritual. Kabalo ka mo, the more ka mo ga-desire sa mga spiritual gifts kay Lord, ma-discern mo ang mga halin sa demonyo. Amo na dumdamo ang mga man of God ya kalabalda, ang mga bawal pwede lang kuno mo. Kaya wala man may ginahimo nga malain. Basta ululihigin buyagjag sang Ginoo. Nagkalabugay sila. Kaya mga gina-treasure nga sala ginapang ukat, no? Kagkabay pa kita amo man, no? Pag si Lord may ginapakakasa aton nga mga butang, kakasana na samtang gamay pa ang danyos. Hindi pagtuguti ang demonyo nga gubon ka na lang nga gubon, no? Kamo nang balik ka reflect bla, isa man sa mga baskog sa iling ministry sa Texas, sa may Dallas, ang ngalan sa ministrya is ginsubli ya, ang mantol ni John Jilic inatag siya. John Jilic Ministry, GJL, manong balik ka reflect. Kung ang imo kuno pagtuo parehas lang sa nagligad lang gyapon nga inadlaw or tinuig, deteriorated ka. Munang balik ka reflect. Kung ang imo nga pagtuo parehas lang ka nagligad nga tuig, ligad semana or kagapon ang imo pagtuo subong parehas lang kagapon, ano ko nang balsa ni ka reflect, deteriorated ka. Kay dapat ang imo pagtuo adlaw-adlaw naga-upgrade ka nga naga-upgrade. Kita mo biskan gani ang teaching gani kibot ka lang nga amo ni nga verso dason nga mga inadlaw garema na naman. Gabaskog ang teaching. It's because ga-upgrade nga naga-upgrade kagabay kay kita amo man, no? Kakasunta na sa ano ta? Kakasunta na sa aton nga mga huna-huna, no? Mga sala nga pagtudlo agin pasad sang reliyon, isa man sa mga butang nga hindi mabatunan sang taho ang pag-ayo, no? Any sickness or diseases can be healed if a Christian will execute kingdom authority. Kag ano ining authority nga ginatag ni Lord Jesus, ano ning authority? Isa sa mga authority is to heal the sick. Amo nang balsa Book of Mark chapter 15, no? Verse 16 to 17 hasta na sa 18. And these signs shall follow to those who believe. In my name they shall cast out demons. They will lay hands on the sick and they shall recover. Amo nang authority ang ginatag ni Lord sa aton, no? Nga, kung magpangamuyo ka sa mga sakiton, gaalayo. Yan pulong sa Diyos gambal. Nga, wala sa may nagapalapit kay Jesus nga wala ginayo. Ginapang-ayo ni Lord Jesus. No, butanta, pag-pray mo, kagi man na, pag-pray ko na patay pag-aga. Kaya ano nga mga subuan ka? Si Lord na tuya kabalo kung aging kuasara na siya for knowledge. Ay importante is, biska na patay ng pangamuyuan mo, wala kaya nag-waver sa pagtuo mo. Amo na iban nga mga Christian, ibang man of God, wala nagapangamuyo kung pag napatay, lupay-pay na sa rason. Kagi man ko na sa una, pag-pray ko, patay. Rason ko naman pray, patay. Kaya mo man akong kisa akong pinsaron mo na, hindi ka na naman ministeryoso mo na masakit ka sa pinsar mo, ay mapatay man ni galigapon. Pero kung ara si mong authority nga ginatag ni Lord, no, kabalo ko ayayon ni sa ni Lord. Kag kung hindi man sa pag-ayo ni Lord, at least ang akong pagtuo nga mag-ayo sa wala nag-waver, wala nang luya, no? Kag dapat ano pag ko no?
hindi naton pag-ibasol sa ginapangamuyuan naton kung nga wala sila nag-aalayo. Kaya nga bala ni Lord Jesus, tuya sa book of Matthew chapter 17, ano gani? Mga disciples, tuya nga nagministeryo sa bata nga ginademon possessed niya. Wala nag-ayo ang bata, it's because wala kamo sang pagtuo. Ang mga disciples, tuya nga ginambala ni Jesus. Hindi tuya siling mismo ang bata nga ginapangamuyuan. Amo na subong ibang man of God. Naging prihan ko na siya, wala sa gapon mag-ayo. Kaya wala na siya isang pagtuo. Kung i-base mo ang pagtuo sa pag-ayo, sa ginapangamuyuan mo, kaya mabasaan ta sa book of John chapter 4, ang official nga Romanhon nagpalapit kay Jesus, ato lang si Jesus na munsyon pa sa Cana sa Galilee sa book of John chapter 2, ang first to lang miracle water into wine. Kaya sa nagapahali na to si Jesus, sa nagapahali na to si Jesus, nasugata siya, upod ng mga disciples, nasugata siya sang official nga Romanhon, ano gani ang balsang tatay, Lord Jesus, upod ka sa akon before pa mapatay ang akon nga bata. Ginsabdong pa sa ganyan Jesus, no? Na for as long hindi ka mo makakita sa mga miracle, sa mga milagro, sa mga signs and wonders, hindi gid ka mo yan magpati sa Diyos. Nambal ni Jesus, balik ka sa inyo balay, kaya ang bata mo mag-aayo. Ikinagtuo ang tatay. Pagpuli isla balay, desong adlaw, kalig-lawig, pila ka kilometro, gin kabayo niya lang. Nagsugata siya ang iyang timbang, sulugoon niya. Nya sir, ang imo nga bata nag-ayo. Ano ang balsang tatay? Ano oras nag-ayo si Tuto? Nya kagapon mga alauna sang hapon. Kag nadumduman sang amay, nga amo man to nga oras nagambal si Jesus, ang imo nga bata, mabuhi, hindi mapatay. Mag-aayo. No? Kung pisaron ta, ini nga bata, ato to ya sa deathbed sang kamatayon. Ato to siya sa ginahigdaan niya sang kamatayon. To kung isalig mo sa pagtuo sang bata, tong pag-ayo niya, paano to siya mag-ayo karon? Kaya wala ito yung makita si Jesus. It's because ang amay nagtuo, o kung butsalingon man, ikaw nga nagapangamuyo, da nagtuo, biskan layo pa na saya. Prosto, pila ka kilometro, maayo na saya. Biskan ari ka pa subong sa Asia, ang napangamuyuan mo to sa South America, maayo na saya gapon, maga-manifest na ang healing is because ang kamo sang Ginoo hindi limitado sa time, space, matter, no? Kagkabay pa may, itsindihon tagit ina yung mga butang, no? Nga ang pulong sang Dios gano gidya, gaayo. Oh, ari pagad isa pagad ka rason. Mutong ngambal sang iban nga kung napatay nga wala mag-ayo nga masakit, wala nag-ayo ko no, wala ko no pagtuo ang naga. Masakit. Kumbaga kung sinutong nga masakit, kag plamuyuan digto nila gin sa ligang pag-ayo. Nalipat sila nga supposed to be sila nga nagaministeryo dapat may pagtuo sa pag-ayo. It's because ginhatagan na kamo sang authority ni Lord. Kingdom authority to heal the sick. No? Si Lazarus, 4 na kaadlaw na patay, nootod ni Marta kay ni Magdalena. Sa book of John chapter 25. No? Ang Bible na describe gidya, amo nga nga Jesus niya, I am the resurrection and the life. Ya kung sino magtuo sa akon, may kabuhi, kag kung sino nga buhi nagatuo sa akon, hindi na gid mapatay, no? Tibutan ta si Lazaro mismo to yan, no na. Gapanimaho na, 4 ka adlaw na siya nga na nakalubong. Ti ko ibes mo to yung pag-ayo ni Lazaro kag ang pagkabuhi sa iya lang mismo ko galingon nga pagtuo, paano pa to siya makatuo kay patay na siya. Ang pagtuo ni Jesus, anak sang Dios, amo tong nagbuhi kay Lazarus, ti mambala man diya ang iban, tis Lord Jesus man to mismo ang nagpray. No? Ti kita no tao man lang to ya. Pero ang bal ni Lord Jesus sa John chapter 14 verse 12. He who believes in me, the work that I do, you shall do also, and greater works than this you will do, because I am going to the Father. Amo nang bali sa John chapter 16 verse 7 niya, it is for your own expedient that I am going away. If I do not go away, I cannot send you. I will not send you the Holy Spirit. Nga mas maayo para sa inyong pagbalik ko sa amay. After sa gin-ascend pa langit. Ginkaya pa langit. Nga mas maayo para sa inyong pagbalik ko sa amay. Kung hindi ko magbalik sa amay, hindi ko mapadala sa inyo ang balaan nga espiritu. Nga amo ni subong kaupod nyo, amo na gapang-ayo sa mga masakiton. No? Nagabuhi sang patay. Anong bali Lord daw? He who believes in me, the works that I do, you shall do also. Take note, greater works than this you will do because I am going to the Father. Kag mas labaw pag yan yung mahimo nyo. Ang bali Lord Jesus, ang maging panghimo ko to sa una, masubrahan nyo pa to, it's because ara na sa inyo ang balaan ng Espiritu. No? Kag kabay pa nga, no? May nanyan kita subong, may natunan kita sa nga topic. Kumbaga, kakasonta na niya.
kakasunta na sa mga pagtulunan, it's because nagambal ang 1 Corinthians chapter 14, nga hindi tanan to. Din justify lang to yan ni Paul, nga hindi to tanan, hindi tanan may gift of healing or nagapangayo. Pero kung maglukso ka naman niya kay Jesus, ano ang bal ni Jesus? I have given you the authority. No? Mark 15, kag ini nga mga tanda makita sa mga tumluon ni Jesus, every time mag-praise la sa masakiton, gaalayo, they will speak in new tongues, magahambal sa mga lingwahe nga mga langit non or mga lingwahe nga nagkalain-lain nga hindi maintindihan mismo sang taho kay nag-edify ang imong espiritu kag ang espiritu sang Dios, no? Kagkabay pa subong may natun-an ta, no? Na kung ari pagit isa ka mga mindset sa mga Christian, nakabaton na sila 10 years, 20 years ago nakabaton na sila kay Jesus, pero kung may plangamuyuan nagamasakit, ano pero may ila mindset? Ay dahil lang tawgon ta si pastor. Pastor, basi pwede mo di sa mapangamuyuan kay para mag-ayo siya. Ni salig mo pa permi sa pastor mo kay ikaw mismo gali 20 years ago, 10 years ago nagbaton ka na kay Lord. Tay pagbaton mo kay Lord, ara na ng authority sa imo. Ikaw mismo mag-pray sa ila kay mag-aayo na basta tutuo ding mo nga pagtuo. Biskan gani sa kinaon lang gambal ang iba. Ni pastor basi pag-pray ta ni pwede ta i-pray ang pagkaon. Nami man na kay ga-honor kamo sa pastor, no? Pero hindi kamo dapat malipat nga ang authority ginhatag na ni Jesus sa inyo. 23 years ago, Anno Domini, in the year of the Lord, no? Nga ginhatag na sa inyo ina nga mga authority. Kagkabay pa ini nga mga authority exercise naton, no? Kagkabay pa may naton anta subong, no? Dapat gali kakasunta ni para mabatunan tang pag-ayo o kung mangin epektibo man kita nga mangin ministers of healing, kita ding ambassadors ni Lord amo nang balipol, no? Kita mong mga ambassador sa Amerika, sa Manila, sa Pilipinas. Stricto gid sila. It's because kabalo sila mismo sang ilang nga lugar. Sa mga lahi digto. No? Dapat kita man mismo kabalo man kita sang lahi sang langit. Kita diyang ambassador ni Jesus Christ, no? Kag kabay pa nga may ano ta, may natun-an ta, no? Gambala man iban nya prihan mo pa na nga magayo. Lakad daw patay mo na gyapon. Oo, tuod mapatay na siya kay biskan si Lazarus yan ginbanhaw to ni Jesus sa John chapter 25. Ang Bible ga record man plakadlaw na patay gid si Lazaro, ginpadihutan pagani sa mga pari itong mga Romanhon ang pagpapatay kay Lazaro. Pero na-experience ni Lazaro ang tawag nga divine healing, ang paghaayo nga halin sa Dios, no? Kagabay pa kita minaton ano, mga muyo kita. Amay namon nga langit non, Lord, salamat Ginoo sa imong mga pulong. Lord, salamat sa sining mga pulong, Ginoo, nga nagatudlo sa amon, Ginoo, nga isa sa mga rason nga palyado ang pag-ayo, it's because number 1 is unbelief. Isa wala nag-aayo, it's because kami mismo nga mga ministers of healing, Ginoo, kulang gali Ginoo sang pagtuo. Porsa natabo sila ni Peter, ga-praise la pero hindi nila matabo, no? Kaya dapat Ginoo kami Ginoo labaw gid amon nga pagtuo Ginoo para every time we minister healing sa mga nagaminasakit, Lord, mag-aayo. Lord, ng number 2 Ginoo nga isa sa mga rason nga hindran sa pag-ayo namon is mga traditions of men. Nang imo pulong nga ambal nga ikaw nga Dios espiritu, kag ikaw nga Dios hindi dalok sa pag-ayo. Pero dumdamo taong kaklamatay, it's because ang ilang nga Dios mga imahe, mga estatwa, mga ginhimo sang kamot sang tao na kung iparada mo Ginoo kakatumbay hindi gani makabangon. Na kung mag-ulan gani Ginoo, hindi ya mapauntat ang ulan. Dapat Ginoo talikdan na namon Ginoo ang pagtudlo. It's because ikaw naghambal sa mga pulong sa Exodus chapter 20 verse 4 nga hindi kami magsimba-simba. Biskan pa Ginoo maghambal pa kami nga object of worship ina ang mga ribulto, talikdan namon Ginoo. Kay ikaw nga Dios buhi Ginoo. Lord, salamat Ginoo. Lord, we believe nga kung sundon ka lang namon, Lord, we believe there will be breakthrough, there will be healing, there will be signs and wonders, miracles, manifestations of your power, O Lord. Kag sa liwat Ginoo, ginabalik ginamon si mong pagdayaw sa pangalan ni Jesus. Amen, no? Kag mayong gabi gid sa tanan. O mayong gabi kay Pastor Bune sa Manapla, no? Mayong gabi pagid kay Bro Jonel Tabucalde, no? Kino pagid. Mayong gabi kay Debbie, no? Asawa ni Florentino, no? Laninong Roger Nangan. Padbalay namon sa may Hinigaran, no? Sino pagid si May Up, no? Si upod ko ni Gorson na sa Prince. Ari pagit pakaisa ko si Jopet Banaag ang iyang amay kag ako nya iloy magutod.
no, sa side sang Banaag, middle name ko Banaag, kay Victor Sibunga, no, ang classmate ko sang high school, no, batch 2023 sa Inigaran Institute. Kabay pa okay lang mo na tanan, kag salamat gid sa inyo subong nga pag upod sa akon sa amuning oras sa pag ano ni pitik-pitik or sa pagtakil sang sini nga mga pulong sang Ginoo nga nagahatag sing pag-ayo, no. Salamat, palangga gid kita ni Jesus, no. Kag ang gahom sang Ginoo ka ma-experiencehan naton, no. Maka-experience kita kung kita mismo nagakabuhi nga may Ginoo sa aton kabuhi. Salamat, no. In behalf sang the light of the world in the world diri sa Manapla, no. Dira sa Inigaran mo yung gabi gid sa tanan, no. Kagabay pa nga aton kabuhi yatag na naton kay Lord, no. Kaya tanan nga nagasalig sa pulong sang Dios, amo nang balsang pulong nga indi gid mahuy-an, no. Amo nang balsa no pagit sa Psalm 91, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kumbaga kung ikaw kuno nagapanago ka sa pakpak or sa pagsilong sang makagagahom nga Dios, no, safe ka gid, secure ka gid. Kagambal gani ang Psalm 91 eh. Nya mga nagabulig sa mga masakiton, no? Kung sila ang magmasakit, hindi ko man sila pagpabayaan, no? Kag kita mo man dapat kung may mga utod kita, hindi man sila nga utod biological, mga kaingod naton, kasimanwan naton, no? Even nga parehas naton nga Pilipino o kung iban pangalahi, buligan naton kapin pigid kabalo kita nga maikasarang kita no sa pagbulig. Kaya amon lang mga nami-nami gid buligan, ang mga hindi arab lang do mga hindi gid kasarang magbalik sang kaayo nga ginhimo mo. Kaya ang pulong sa Dios gambal, no? Nga tungod hindi sila mismo ka baylo sang bulig nga ginbulig mo, ang Dios mismo ya ang mabulig balik sa imo, no? Kag sa liwat mo gabi sa tanan. Pakamayuhon kita sang Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, amen.